making a flight. Oh my god, this is it! It's solo day. So proud of you, my love. So proud of you. Still nasa work pa ako, pero let's wait for another 1 hour para mapanood ko siya sa ceremony niya ng solo. Yay! So excited! See you guys later. Hi! Okay, na-landed na sila. And malapit na yung ceremony. Kaya tara na, tara na. Sama ko kayo. Kita Kapitan. Proud of you, babe. Yes. Ba't may damo? Ha? May damo talaga? Sabi ni Kaparlo, ako nang bahala eh. Thank you, sir. Congrats, babe! Of this guy. Grabe. Yay! Bagong ligo na siya. Pagod pero worth it. Congrats, babe. Hindi ko rin nakalain na sabihin na yun. Debrief time Na ng ano niya, parang preparation niya sa solo flight niya. Saka kung ano nang nangyari after ng solo flight niya. Kasi ngayon lang kami nagkaroon ng chance mag-vid ulit. Yeah. Kasi sobrang busy namin parehas. Plus canceled flight today. Yeah. Kaya siya nakaganyan kasi dapat may flight siya today. Gawa ng weather. Kaso canceled gawa ng weather. So, ayun. Anong unang preparation mo? Nung gabi, medyo talaga ako, parang naiisip ko na kung matutuloy ba siya bukas. Di ko kasi alam kung, syempre, depende pa rin yun sa performance ko. Ayun, for context yun, i-explain mo yun, bakit hindi ka sure na yun na yung araw ng solo mo? Bakit ganun siya? Kasi, if, hindi pa rin ako marunong mag-rudders at dun sa parang landing na maayos, hindi ako marirelease agad. So, pwedeng isa pang araw para makapag-try ulit. Pero, 19 hours and 40 minutes na ako. So, pag 20 hours ka na, pwede ka na i-release for solo. Kasi pasok ko na dun sa insurance. So, pag 1940 ka na, so, papunta dun sa parang airport na yun, 1 hour na agad. So, pag pumunta ako dun, 20 hours plus na ako. So, pwede na during that day. So, ang di ko lang alam is if mag-solo ba ako that day. Hindi niya sinabi sa parents niya actually, o kaya sa mga, kahit sino ka mag-anak niya, na posible niya lang solo nung araw na yon. Hindi. Bakit hindi mo sinabi? Di ko sinabi kasi
pwedeng may chance na mag-worry pa, parang kabahan pa. Ako nang isipin na may na-mind pa sila na parang yung safety ko, ganon. Kasi iba yun eh. Yung time, pag nag-solo ka na, yung instructor mo, bababa. So, kung ano mistake mo, di ba, buhay mo yung nakataya dun. So, In short, pag solo flight, wala ka talagang kasama kundi sarili mo lang. Gusto ko rin, surprise siya. Gusto ko rin tayo si Bea kasi pupunta siya doon sa venue after ng solo ko. Niya. So yun, tapos parang gugulatin ko na ng family ko na nakapag-solo na ako para what days na sila mag-aalala, ganun. Araw na ng solo mo. Yan, like, i-walk through mo kami sa mula pagkagising mo, ganyan, anong ginawa mo. And dahil 6 a.m. flight, for ang wake up time ko dahil matagal din ako maligo. Ang aga niya lagi gumising at mag-ready lagi sa mga flight niya talaga. Pati kumain, matagal din. Tapos so yung flight plan kasi, that ma-file mo 1 hour before the flight. So, kailangan ko rin maaga pumunta sa school. Nung nandun na ako, final ko na agad yung flight plan. Diretso agad ako doon. So yun, filed na. Diretso school na ako. Tapos wait lang ako sa instructor ko. Tsaka wait lang ng konti para lumiwanag yung sky. Excited na ako na mag-start na. Kasi yun na yun eh. Yung chance mo ng araw na yun. Pwede na siya mangyari. Paano niya nasabi na, ready ka na, pwede ka na mag-solo, i-release na kita? Sige, i-start ko muna nang nandito pa sa Mactan. Sa Mactan yan, syempre, nag-starting engine checklist na, dire-diretso. May nagkakamali akong konti. Kasi parang pumapasok na sa nerves ko na, ito na yun. Kasi nakasakay na ako sa plane. Miski sa pag-taxi, parang hindi ko pa ma-center line. May yun, taxi kami, papunta ng runway. Tapos, pinagalitan ako na instructor ko. Like, mainit na yung ulo niya. Parang sinasabi niya, ano ba naman yan? Tapos nung medyo holding na kami sa runway, sinabi niya sa akin na out of all these flights, out of all these days pa talaga na ngayong flight ka pa talaga magiging ganyan. Nag-mess up. Oo. So, parang nung time na yun, medyo iba na feeling ko. Parang nasimulan ko ata ng bad start. So, pero ini-ignore ko lang. Na parang bawi lang po ako. Ganun. Sabi ko, sensya na sir. Ayusin ko po. Ayan, ganun. Before taking off, inakbayan ako ng instructor ko. Tapos sabi, binibiro niya lang ako. Tinetest niya lang ako kung okay yung mental, parang sabi niya, mental fortitude or capacity na tanggapin ko yung gano'n na, kasi hindi naman daw lagi, it's gonna be a good day, pero at the end, you have to perform well. Okay naman weather nun, so alam ko na matutuloy kami makarating doon. So yun, diretso. Sabi ni Captain Carlo, ako na mag-land. Pakita ko lang na okay, goods na. May chance na mag-solo. Nag-exit kami sa ramp. Tapos, nag-alis na headset si Captain Carlo. Bumaba na. Sabi ko, parang ito na yun. Sa isip ko, tuloy na siguro. Kinuha niya na yung pang walkie-talkie niya. Tapos yun, sinabi niya, etong airplane na to, yung susundan mo. Pagka-land nito, pasok ka na sa pattern. Solo na. Pag ikaw lang nasa loob ng aeroplano, hindi sa mas madali, pero alam mo may freedom ka na ikaw na talaga to. Yung kung ano mang mangyari, controls mo yan. Wala nang sasalo sa'yo na magkamali ka or ano. Akala ko nakakatakot siya na feeling, pero ang feeling niya ay parang freedom, or hindi freedom pero parang eto na yun, piloto ka,
ikaw tong nagko-control na, hindi ibang piloto, hindi instructor, ikaw na to. So, yung moment na yun, talagang ginrab ko yun na gagalingan ko talaga, makakababa ako maayos. Maganda yung pakiramdam ko na nape-perform ko siya maayos. Ako yung best ko na makuha yung altitude, airspeed, lahat ng dapat sa time na yun. Center line ko na land, yun. Tapos, pero nung nag-ground na, lumiko lang konti. Ewan ko, ako lang siguro sa rudders. Pero, dikit pa rin yung center line. Size ko naman siya, center line. Pagka-land ko, sarap ng feeling ko. Medyo, bumuhos yung emotion sa puso ko na, wow, nakaland na talaga ako. Tapos sabi ko, syempre, kumusta ko, landed. Sarap sa feeling na masabi ko yun. Sobrang saya ko. Kumakaway sa akin si Captain Carlo. Gumanon ako. Kumaway din ako. Pinark ko lang. Tapos binuksan yung pinto. Ayun, kinongrats niya ako. Yung struggle ko, na i-balance yung time ko. Thursday, Friday lang lumilipad. Tapos sa weekdays, nag-aaral pa ako ka-exam. Which is tapos na. And I passed every subject. So yun, nung time na yun, parang working, kasi pang sink in na sana, kaya pala ng isang working student na makapag-piloto. So nagmadali kami umuwi. Ayun, yung feeling na yun, bago kami mag-take off, spinam na kita ng meron kaming sticker na sign na nakapag-solo na siya. Spinam ko talaga yung sticker ko, sobrang dami. Chinat ko rin yung tropa ko, Carlo rin pangalan. Ayun, sabi ko na nakapag-solo na ako. Nakaland naman ako sa Mactan. Maayos naman, pero mas maganda pa rin yung sa Ormo ko. Kapag taxi, nakapark na, bumaba na ako, excited na. Kasi tinachat na kita na kung punta ka na, ganun. Kaso parang di ka paawas. So, ayun, nag-debrief muna kami, ganyan. Ang sumalubong pala sa akin, pagka parking si Carlo. Yung best friend niya din nung high school. Yun, nagpipiloto rin. So, yun, sinalubong niya ako, kinongrats ako. Sobrang saya ko talaga nun kasi siyempre, nauna talaga si Carlo sa akin na mag-solo. So, saya ko dahil kaibigan ko, kinongratulate ako. Siya din nagtimpla nung timpla. Siya yung gawa nung water ko. Sa kanya. Ayun, na ibubuhos sa akin. Tapos yun, binuhusan na ako. Ayun, sobrang saya. Nagpicture. Yung feeling na buhusan ng maduming tubig, hindi ko na yung naisip na madumi. Naisip ko ay blessing to na talagang tapos na, nakauwi ako safe. Ayun, sobrang saya. Excited na rin ako sa next flight ko. Message ko lang sa girlfriend ko. Dahil, nagde-debrief na lang din naman kami ng experience. Ayun nga na, thank you. Kasi may time talaga na suko na ako. May time na guho talaga yung pagod na ako, tas hindi din ako nag-perform na ayos. So yun, thank you talaga sa girlfriend ko. Pinilit niya talaga ako na ituloy, tas tinutulungan niya ako mag-review. Sobrang strict nga nun. Kung alam niya lang na konting, kahit nga word lang ulit na agad So yun, pero at the same time, kahit strict and patient, may patience dun sa pagtuturo. So yun, always thankful. Thankful sa family, thankful sa instructors, ground or flight, sa friends, kay Carlo, lalo na kay Carlo talaga dahil siya yung nandito. Kaya, like, one question about flying, sagutin ako ni Carlo. Exams, tulungan ako ni Carlo kung anong mga aralin, kahit ano. Pero, sa family ko talaga, sobrang laking, ayoko tawagin siya utang na loob kasi
parang pangit yun. Pero, yung, basta, forever grateful na lang ako. Yun talaga. Ayoko yung, kasi ayaw din naman nila isipin na utang na loob ko sa kanila na nag-aaral ako. Siyempre, parang hindi nga nila pinapaisip na may need ako bayaran after nito eh. So, yun. Yung yung sa uncle ko, yan, thank you talaga. Kasi, piloto rin siya. So, malaking tulong din. Dito rin siya nag-work dati sa Airworks. Sa mother ko talaga, saludo talaga. Tsaka sa parents ko, sa daddy ko, yan. Yeah, syempre, kung wala rin namang work si daddy, edi mami ko, hindi rin naman makapag-tuition talaga. Dahil may kapatid ako. Ayun. Sa tatay ko, na yung tatay ko ay lagi rin naman nag-cheer sa akin, mga kamusta. Kila lola, yan. Saka sa lahat talaga nang naniniwala sa akin. Kahit parents ni Bea, talaga, naniniwala sa akin. Kaya nga pwede kami din na minsan dalawin ako ni Bea sa Cebu to support. So okay talaga. Pero kung daily basis talaga, si Bea yung pagte-thank-you ko. Dahil food pa lang, Diyos ko po, kung wala si Bea, siguro itlog na lang lagi ulam niya. Oo, or pancit canton. Tapos, yung pagmamahal at support, na parang naniniwala tuloy ako sa sarili ko, na kaya ko lahat. Kasi nga, pinaparamdam yun sa akin, Bea. So, thanks, Bea. Love you. Pero I speak for all of us naman siguro pag sinabi namin, sobrang proud naman kami sa ito. Thank you. Ang laki na na-achieve niya talaga. Like, malayo na. Pero malayo pa. Oo, malayo pa. At least na-check na yung mga checklist. Dahan-dahan. Ang next na ay yung check ride niya ata. Check ride. After makomplete yung hours. Yun, sobrang sarap sa pakiramdam na konti na lang na magkaka-license na ako. Private pilot license. So, yay! Sana madagdagan ko na siya ng isa pang bar para 2 bars na ako. Tapos, on the way sa CPL, commercial pilot, for 3 bars plus instrument rating. Tapos, hopefully, makuha ko sa airlines. Gusto ko talaga mag-airlines. Pero hindi pa, gusto ko rin naman talaga mag-instructor. Like, sobrang, genuine ng work na yun eh. Breeding ka ng bagong piloto. Plus, get to fly again na mga Cessna. Siguro by that time, sanay na ako. So, sarap sigurong sa pakiramdam na parang sumasakay na lang ng kotse o motor na natural na. So, if ganun yan maging work ko, sobrang okay talaga. Any job will do talaga na as long as I'm flying, pati nagagawang panang ko maging piloto, sobrang solved na ako. So, yan, yung girlfriend ko ngayon, sana pwede siya sumakay sa airplane na, yung asawa ko piloto niya, sarap sa tuwing. So, yun, mukha naman nakwento ko lahat. It's a start of a journey. Actually, mga 1/4 na ng journey. So, yun. Sana, magtuloy-tuloy pa and sana ma-accomplish ka talaga yung dream ko. Yan lang. Yes. Thank you. And babag pa naman natin yung mga susunod mo pang journey. Ito yung one step na. Hopefully yung tech ride, natin. Sana mag-vlog. Yun lang. Yeah. Done? Done. Right? Okay. Bye.